So, ayan, welcome back na naman sa channel natin mga boss. Dito na naman tayo, nagbabalik. Musta po kayong lahat dyan? May tanggap na naman tayo dito ngayon na Samsung LED TV. 40 inches siya. Ang model number niya ay UA40J5100AW. Yun yung model number niya. So, ang complaint ng may-ari is wala daw power. Try natin. Plug-in natin. Ayan no. Walang power indicator. Standby indicator. Wala din. So, totally dead set siya. So, yan ang titingnan natin. Yan ang ito troubleshoot natin. Kung anong naging dahilan o naging problema. At titingnan natin kung anong magiging solusyon. Buksan muna natin. So ayan, nabuksan na natin. Normal TV lang siya, hindi siya smart. So dahil walang power, ang unang gagawin natin is magsusukat tayo ng voltahe. Titingnan natin kung may lumalabas ba dito sa power supply papuntang mainboard. So kung titingnan natin yung voltahe nito is 13 volts. 13 lang yung naka-indicate na voltahe niya, 13. Tapos power on off, yan. PWM, BLU, para switch yan para sa backlight. So isa lang yung ginamit niyang chopper transformer. So multi-output yung tawag sa design ng power supply na to, kasi isa lang yung ginamit na chopper transformer. Hindi kagaya ng multiple output, magkahiwalay yung chopper nung 5 volts or 3 volts para sa supply ng standby. Dito magkasama na. So, mag-check tayo ng voltahe. Plug in muna natin. So ayan, set na lang natin yung multimeter natin sa DC reading. Tapos yung negative probe natin sa body ground na lang. Ayan natin sa body ground. Tapos ito ang susukatan natin. Kasi ito yung 13 volts. Tapos yung PWM, PLU, ano yan, signal para mag-switch on yung backlight. Tapos yung power on off niya. Ito yung 13 volts, tapos ground. Ito yan, 13, ground. So yan yung output voltage niya. Titingnan natin ngayon kung may lumalabas sa 13 volts. Ito yung, ayan o, may 9.3. So normal yan pag naka-standby yung unit. Ayan, may lumalabas siya, 9.3. Tumataas lang yan, nagiging 13 pag nag-oscillate na siya. Pag standby mode, yan, 9.3 or 9. Minsan sa LG, 8.2, ganon. Yan ang design ng multi-output na power supply. Nagiging 13 volts lang yan pag nag-release na yung motherboard ng signal sa power on-off papuntang power supply. So ayan nga, may nakukuha tayong 9.3 dito, 9.3 volts, pero hindi siya nagsuswitch on. Tapos wala rin siyang indicator, yung standby indicator. So maaaring may problema tong motherboard niya. Tingnan naman natin, check natin yung sa power on off niya. Yan yung pin number 6. Dito na natin i-check. Hanapin natin yung pin number 6 kasi may standby voltage siya, yun yung 9.3. Ngayon pagpasok sa motherboard, tapos pag switch on mo, dapat mag-send ng voltahe or signal yung motherboard papunta sa
power supply para pataasin yung 9.3 maging 13 volts. Ayan yung 9.3 volts standby voltage. So, yung sa pin number 6, ito yung power on off signal na manggagaling sa motherboard, pero walang supply or signal na nanggagaling dito sa motherboard papunta rito sa power supply. Saka mag-oscillate, patataasin ng power supply yung 13 volts pabalik dito sa motherboard. Ngayon, yung motherboard naman magse-send ulit ng signal sa BLU para pailawin naman yung backlight. Wala, hanggang 9.3 lang, tapos yung power on off wala rin. So magbo-voltage check tayo ngayon dito sa motherboard. Ayan, check natin tong mga IC. Ito DC to DC IC yan, voltage check tayo. Ayan, may input siya. Ito yung out nya. Wala tayong masukat sa out. May input siya pero walang output. Ayan o. Hindi naman siya umiinit. Normal naman siya, wala namang siyang init. Ayan o. Yan, dito yan na yung out nito, dito yan diretso sa may sa may coil. Ito wala rin. Wala rin voltahe. So dito pa lang hindi na nakalabas. Kaya walang supply yung system natin. Kaya wala rin siyang standby indicator kasi dito pa lang sa IC na to hindi na nakalabas yung supply ng system. Alam ko 3.3 to yung out nito eh. So resistance reading tayo, titingnan natin kung may shorted dito banda. I-check din natin tong IC na to kung may problema. So ayan, set na lang natin yung multimeter natin sa buzzer para mas madali maghanap ng kung may shorted man. Buzzer. Tapos unplug muna natin. Ayan. Ito tingnan natin yung out ng DC to DC natin kung low resistance ba o shorted. So ayan no, nagbabuzzer. Ibig sabihin shorted. Ayan no. Tapos dito yan papunta sa ano na yan, sa coil na yan, inductor. Lahat ng linya nung out nung DC to DC IC na yan shorted ang nasusukat natin. Mga ceramic capacitor, mga SMD capacitor. Ayan o. Mahirap hanapin pag ganyan na iisa-isahin pa natin. Kailangan na one by one tayo maghang dyan. Pero bago tayo maghang dito sa mga parts na to, sa mga nasusukatan natin ng shorted, ay try muna nating tanggalin yung mga connection pa isa-isa para malaman natin kung may walang kinalaman tong mga to. Kasi minsan na pagtanggal na ito yung mga connection na yan, nawawala yung shorted. Ito mayroon pa rin. Naman natin itong LVDS. Yan, mayroon pa rin. Yung speaker nya. Ayan. Ayan. Ano naman? Ito yung sa joystick o sensor.
nawala siya. Nawala yung shorted niya. Ayan o. Pagkahang natin na ito, yung sa control sa joystick, tsaka sa sensor, linya ng sensor tsaka joystick, nawala yung ano niya, yung shorted. So ibig sabihin, wala sa motherboard. Wala dito sa motherboard yung problema. So try natin ibalik itong mga tinanggal natin. LVDS. Tapos ito, iwanan lang muna natin kasi ito yung huling tinanggal natin na nawala yung shorted nya. Ito. So, plug in natin tapos voltage check tayo. Tingnan natin kung magkakaroon ng voltahe dun sa output ng DC to DC IC. Ayan, plug in muna natin. Tapos set natin tong multimeter natin sa DC reading. Ayan. Tapos yung ano natin, negative probe natin sa body ground. So ayan, nakahang tong linya ng sensor tsaka nung joystick. Tingnan natin ngayon kung may masusukat na tayong output dito sa IC natin na to. Ito yung pinaka-output niya. Ayan, no, meron lumalabas 3.3. Sabihin okay yung portion na to, yung section na yan. Tingnan naman natin ngayon yung power on off kung nagkaroon ng voltahe. Pin number 6 natin dito. Ilalim siya. Ayan. Ayun, wala pa rin. Kasi kailangan natin i-switch on muna sa power. Hindi rin natin ma-switch on sa remote kasi nga, pero yung 9.3 meron. Present yung 9.3 niya. Standby power. Standby voltage. Yung power on off wala kasi kailangan pa nating i-switch on o nakakabit ito kasi nandito rin yung sensor linya ng sensor ito rito. Hindi natin mapagana yan kasi nakahang. Ganun din yung sa sensor kaya hindi rin mapagana sa remote. So i-check natin dito kung nasaan yung shorted. So babaklasin muna natin to para ma-check kung anong dahilan o anong shorted na piyesa. Ayan, so para hindi na umaba yung video natin, ikakat ko na lang to tapos papakita ko na lang sa inyo kung ano yung nahanap nating sira. So ayan, tinanggal natin tong sensor niya. Chinik natin, okay naman siya. Pero ang nakita natin ay ito, shorted. SMD ceramic capacitor dito banda. Nakaparallel siya sa ground supply ng sensor. Ito yan siya. Maliit lang siya pero kaya niyang i-paralyze yung buong TV. Hindi na siguro natin lalagyan ng capacitor. Okay lang naman na wala. Balik na lang natin yung tinanggal nating Zener diode dito tsaka yung itong sensor. Titingnan natin kung mag-okay na siya. So ayan, naibalik na natin yung tinanggal nating diode. Yan, Zener diode yan. Tapos itong sensor niya, binalik natin kasi okay naman siya. Kala lang natin, nandyan yung shorted. Pero ito pala yung itong capacitor na yan, ceramic capacitor. So, assemble na natin para matesting na. So ayan, bukan natin, plug in.
natin kung magkakaroon na siya ng indicator. Ayun, meron na. Kanina wala. Ngayon, ayan, nagkaroon na ng standby indicator. Try natin siyang i-power on. Tingnan natin kung magsuswitch on ba yung TV. Ayun, mag-switch on nga siya. So, ibig sabihin, ayun, may backlight na rin. So, sa sensor board lang ang problema, kaya ayaw mag-power dahil may shorted. Ayun, magana na yung backlight. Tingnan naman natin ngayon kung may display na siya. Ayun, may display siya pero bluish yung display niya, yung screen, tsaka may mga dot siya. Ibang problema naman to, sa backlight naman tong problema nito. So papalitan pa natin yung backlight nito para makita natin kung okay yung picture. Kasi sa board okay na yun, wala nang problema sa board. Backlight naman yan, yung bluish na yan, tsaka may mga dot. So ayan, normal na yung kulay niya. So, nagpalit din tayo ng backlight. Kanina, bluish siya, tapos may mga dot. Yung dot na yon, sa LED lamp niya, yung natanggal yung, ganun yung nagiging epekto pag natatanggal yung lens ng LED lamp. So yan, okay na, normal na. Ayos na yung kulay niya. So, hanggang dito na lang yung video natin. Sana kahit papano nakatulong sa inyo ang video na to. At kung hindi ka pa subscriber sa channel na to, please subscribe na po at pakihit na rin ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload video. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa lahat.